Ito yung isa sa mga nakita ko na naging problema, oh. Lumiyab yung linya, oh. Oh, liyab ito. Putol. Hindi rin pala gumagana itong isa, oh. Oh. May sablay sa paggawa. Ah, okay. Or pinutol lang. For today's video, bali, eto, meron ulit tayong dayong gagawin. Galing, hindi ko na gano'ng matandaan eh. Basta bandang Maynila ito eh. Yung unit na ito, pinadala lang dito sa atin by Lalamove. Na pangalan, hindi ko rin nalista. Basta pinadala na lang dito and then binaba. Okay na. Buksan ko na kasi nag-aalangan ako kung titingnan ko sana kung baka mamaya may mga pumutok na parts or wala or may mga nasunog na parts, kaya sabi ko buksan ko muna bago i-plug in. Ayan, akala ko kan pa siya legit na EP na 1.5 na ano ba to, Euro Power na Behringer ba to? Yun pala, hindi na, DIY na pala yung laman. Ayan o, DIY na. Okay, ipaging ko muna sa inyo. 2, 4, bali meron siyang 8 kapasitor. Siguro, isa-isa siguro to. Isa sa isang channel, isa sa isang channel. Hindi ko alam kung ano pinaka-circuit nito. Malamang isa-isa. Okay, ayan. Tapos, meron siyang tag 4 pairs. O, 4 na transistor kada channel. Ayan. Okay. DIY na DIY. Kung titingnan mo siya, kung sasilipin mo, parang design ng silip ko, parang 737. Ayan na, yaman na. Importante ma-repair natin. Ayan, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo. I-flash ko na lang sa screen kung makita ko pa yung pangalan ni sir. Bali, ito yung mission natin for today's video, na sana may balik natin yung unit ni sir na nasa maayos na kalagayan na ulit or tumutugtog na or tumutunog na. Bali, ito upon checking, wala naman ako nakitang mga sunog or mga pumutok na parts. Pero ito, sibak yung dalawang fuse. Sibak yung dalawang fuse na hindi maganda yan. Kapag nasibak yung fuse, kadalasan may sira na output. Ngayon, pakita ko muna sa inyo. Ito yung tester natin digital. Ito. May buzzer. Tingnan nyo. Wala oh. Oh, wala. Open. Dito. Oh, open din yung isa oh. Sibak yung dalawang fuse na alanganin yan. Pagdating sa mga ganyang sistema, kadalasan sira yung output. Ayan, bago natin simulan to, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, siyempre, paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ayan na, balibaklasin na lang muna natin ito. Pwede naman natin i-troubleshoot yan na wala to sa casing eh. Salpakan natin ng may wagang pang-testing natin. Paganahin muna natin siya sa labas and then saka na lang natin balik dito sa may loob kapag okay na. So ngayon, stay tuned lang kayo. Baklasin muna natin ito. And then ang problema ito, walang mga label to or mga tagging. Pag binaklas mo to, wala, matandaan mo yung pagbalik. Stay tuned lang ito. So ngayon guys, bali yung isang board lang muna yung tinanggal ko para meron tayong paggayahan mamaya sa pag-wiring. Hindi natin kabisado to eh. Ito yung amplifier. Pinatagilid ko lang muna dito. Tapos, siyempre, ito gamitin natin yung pang-inject natin na supply dito. Gamit na gamit to. Ito, visual check mo dito. Ito, may kalawang dito. Tapos, tingin ko okay naman ng mga parts. Iwa ko lang dito sa may output. Ito yung isa sa mga nakita ko na naging problema. Oh. Lumiyab yung linya. Oh. Oh, liyab ito. Putol. Putol yung linya. Saan papunta yan? Supply. Putol. Ayan. Putol. Ayun, i-jump natin to. Tapos, siyempre,
mag-check tayo ng mga output. Sana walang nadali ng mga output. Yan, bali 4 pairs ito. Gagawin natin, ihang natin itong, hindi rin pala gumagana itong isa, oh. Oh. May sablay sa paggawa. Okay. Or pinutol lang. Tingnan ko. Magalit yung gumawa nito sa atin. Sabi niya, medyo ni-rebel natin ng unit niya. Ay, hindi. Nakahang to. Wala namang linya na nakakunik ko. Bali, 3 pairs lang pala siya. 3 pairs lang. Nakahang yung isang. Pero hindi. Yung kabila, gumagana, oh. Nakakunik yung kabila. Okay, nakakunik yung kabila. Ito naman, nakakunik yung emitter. Yung supply, saan? Walang supply? Oo, wala. Di nakakunik yung supply. Bali, 3 pairs sa kabila, 4 pairs sa kabila. Ayan mo na yan. Gagawin na lang natin, troubleshoot mo natin. Baklasin ko lang muna itong mga bloke, and then ma-check natin kung may sira na output, tapos jumper natin ito. Baklas ko na yung mga bloke. Ay, binaklas. Hindi, nihang ko lang yung isang paa nila. Yan, nakahang lang yan. Para ma-check natin o yung output. Lang. Okay, yan. Dito. Buo naman to eh. Na-check ko na eh. May mga wire. Ito. Ito pala. Sira ito. Sadyang din nilagay siguro kasi sira ito eh. Piniki lang tayo. Short ito. Pero nakahang, oh. Pinutol ito. Yung emitter nakahang din kanina. Tapos walang kolektor. Okay, niyang siguro baka walang pamalit. Okay, dito buo. Yung the rest dito is buo ito. Ayan, buo. Dito naman walang palo to. Ayan, wala. Dito wala. Tapos dito sa dulo, ibig sabihin 3 pairs kabila, 4 pairs sa kabila. Kasi nihang ito, sira to eh. Okay, ngayon ibabalik natin yung bloke. Ibabalik natin yung mga bloke, tapos palitan natin itong transistor. Tapos sabay balik natin itong linya or jump natin. Tapos mag-inject tayo ng supply. Troubleshoot ko na. And then wala namang sira. Wala naman. Tingnan mo, oh. Tumutok. Tinisting ko, sumayad yung ground dyan. Akala ko natuluyan. Buti hindi natuluyan. Yan, kaya mag-ingat lagi sa pagtutroubleshoot. Tulad yan, yung mga balat yung ground. Ito kasi dugtungan to eh. Pagkuha ko gumanyan siya, oh. Doon lang. Chinik ko na yung mga output, di ba? Buo naman. Ngayon, ginamp ko na yan, oh. Binalik ko yung or ginamper ko yung naputol na linya. Ayan. Tapos ipauli na lang natin ito. Dagdagan din natin ito mamaya. Gawin natin alam ba yan? 4 pairs. Gawin natin 4 pairs katulad sa may kabilang side. So ngayon, ito, nag-inject na tayo ng supply natin. Laging paalala ko, kapag yung brown na yan, diba, sabihin natin ito, negative to, negative ko ito, positive ito. Kung saan yung 5200, doon din yung positive niyan. Ayan yung kanyo. Lagyan ko lang plus minus, oh. Positive, dyan yung, dyan sa may 5200. Tapos A1943, yan yung negative niya. Tapos hanapin nyo lang yung ground. Ayan. Tulad nito, hindi mo alam kung saan yung ground nito dahil walang label. Yung ground niya kadalasan, mga malalaking linya. Ayan, ito yung ground niya. Ito. Ayan, dito tayo nag-top. Okay. Ground, positive, negative. Tapos yung supply naman ng relay, kasi may relay ito. Yan, itong mahirap sa may DIY. Lalo pag walang label or walang indicator or hindi naka-indicate yung mga data.
Ayan, ito 24 volts yung supply kasi 24 yung relay niya. Yan, dyan lang, dito, dito. Ako kasi kabisado ko na kasi nag-symbol rin tayo, kaya kabisado na natin kung saan yung mga daanan ng dapat natin na-inject na supply. So, ayan, na-inject tayo dyan para to dito sa may relay, 24 volts. 18018 ito yung supply nito. Ito naman isa, para naman to sa 12 volts kung sakali may 12 volts na pag-injectan tayo. Ngayon, okay na. Nakapag-inject na tayo ng mga supply. O, ito natin O yan nagre-relay naman siya. Okay naman siya, nagre-relay. Ngayon, sukatan natin na bias. So ngayon, bali ito yung tester natin. 2.5. Sukat tayo. Sigurado mababa yung bias nito. Baba yung inject natin Okay lang. Halos nasa 10 lang 10 millivolts lang. Dito sa may kabila ganun din, bantay pero may bias siya Tataas naman yan kapag mataas na yung supply na naka-inject. Tapos yung DC out nya, ito, negative ito. Yan natin kung DC. Wala naman ito, ground to Ngayon, mag-inject tayo ng speaker. Lagay tayo ng speaker and then audio input. Tingnan natin kung may audio siya. All-in na lang natin yung pagdagdag ng transistor kasi sira ito pinutol nila. Hindi ko alam, baka wala silang pagdagdag. So stay tuned lang kayo, maglalagay ako ng speaker. Tuloy. Ito, naglagay na ako ng speaker. Ito to. Yung relay na to, yan, ito relay ito Ito yung out nya. Ito yung galing emitter. Ito, coil to. Ito, ground. Tapos, yung audio input dito. Kung saan yung value ng 50 volts and then 50 na 4.7 or 10 volts. Yan yung signal. Yan. Ayan Capacitor na yan, maliit na yan. Yan yung audio input nya. Okay. Ngayon, naglagay tayo ng mayroon ng volume ulit tong pang testing natin. Okay. Audio source natin ay itong cellphone natin na isa. Tapos yung speaker is doon. Nakabit yung isang mid-high. Okay? Ayan. Nag-relay na. Bigla naka-on. Bigla naka-play music natin. Okay. O, ayan. May audio. Okay, Ito yun ito yung mandar Okay yung audio niya. Ayan, okay na yan. Para hindi na umaba yung ulang kwentang vlog natin. Bali, dadagdagan ko lang ng transistor ito. Dadagdagan ko lang. Tapos, baklasin natin yung isa. Ganun din. Troubleshoot na rin natin yun. Malamang, doon siguro yung may sira na transistor. Kaya pumutok yung fuse. Sana, wala. Sana ganito lang din. Okay, stay tuned kayo. Binaklas ko na rin yung channel to. Ito, para hindi na umaba yung oras natin. Ito yung isang channel kanina. Ito yung pangalawa. Bali, medyo magandang balita. Wala naman siyang bumigay na linya. Katulad din sa may isa, wala buo siya. Tapos wala rin shorted. Buo rin yung output niya. Nag-check na ako, buo. And then ito, mag-inject na ako ng supply. Na-inject tayo ng supply. Ito, medyo may pingas lang itong transistor, pero okay lang yan. Buo naman Ayan. Ito naman, kompleto. Wala siyang putol, katulad doon sa may isa kanina. And then, ito pala, ito, nakakompleto ko na siya. Ito. Saan ba yun ito to? Ayan. Ginamta natin yung emitter, supply, and then base nya. Kompleto na. Bali, 4 pairs na yan. Ito yung transistor niya kanina. Shorted ito. A1943. Okay na, kompleto na. Ngayon, ito naman, nag-inject na tayo ng supply. Negative, positive, ground.
Tapos ito yung supply ng relay niya. Okay, pakinggan or panoorin nyo. Ayan, nag-relay naman siya, oh. Titrigger naman yung relay. Sabihin, normal yan. So ngayon, maglalagay ako ng speaker. Lagyan natin ng speaker and then audio source para dire-diretso tayo. Naglagay na tayo ng speaker. Sabi ko nga, wala namang problema tong board nito. Ito, speaker, positive. Ito, ground natin. Siyempre, magkakadugtong lahat ng ground. Tapos, ito yung audio input natin or audio source natin. Yan, dyan natin nilagay. Yan. Yung katabi ng capacitor na yan, yan yung pinaka-input signal niya. Tapos yung katabi is siyempre ground yan. Dire-diretso lang yung ground. Lahat ng ground magkakasama. Tapos, itong cellphone natin na isa yung ginagamit natin na pang audio source. Tapos, siyempre may volume na nga eh. Okay. Yan pa rin yung nakakabit na speaker, yung isang mid-high natin. Ayan, malagatik yung relay. Okay, naka-play na ito. Pakinggan nyo. Oh, meron. Ayan, oh. Okay, good. Goods itong board nito. Bali, okay na. Goods na yung dalawang board natin. Ibabalik natin. Problema natin ito pagbalik, pag-wiring. Ang pag-wiring nito yung problema natin. So ngayon, bali, stay dyan lang ulit kayo. Babalik ko lang muna yung mga board natin. Binalik ko na yung board. Bali, itong isa, na-tornilyo ko na nga eh. Itong isa kasi, nagloloko pa. Nag-iinarte yung pala. Yung hininang ko doon na putol, meron pang hindi para siya as in na diretso kahinang, kaya class ko ulit to. Buti hindi ko pa na-tornilyo. So ngayon, ito na yung naging kalabasan niya. Ang kulang na lang dito ay tornilyo and then siyempre cable tie. Tali natin ng medyo maganda-ganda naman. And then tip ko kapag nagto-troubleshoot kayo ng ganito, hindi nyo kabisado yung design, picturean nyo. Picturean nyo kaya para hindi kayo malito. Kasi walang data yan, walang naka-indicate kung anong. Picturean nyo yung wire para in case na magbalik nyo, hindi kayo malito. Tulad nitong yung kulay, parehas lang, mahirapan kayo. Yan. Kahit ako na matagal na ako nagre-repair, pinipicturean ko pa rin yan eh. Para pagbalik is hindi siya hassle. Okay, itong channel to. Medyo bulky lang yung paggagawa. Ayan, tapos naglagay na tayo ng dalawang speaker, apat na speaker, yung lagi natin ginagamit, yung dalawa sa gitna niyan, dalawa sa may baba. Tapos, siyempre, audio source natin, eto, yung laptop natin. Okay, kasi umaandar naman to dito sa may maliit na supply natin eh. Ayan. Yung indicator dito, yung clip, ginawa nilang protect. Tapos, ito signal talaga ito. Yung signal, dito lang sila kumuha niyan sa may, itong emitter na yan, oh. Yan, signal yan, ilaw na signal. Ito, ilaw na signal. Kasi yung relay nito, wala siyang linya ng mga indicator para sa may clip and then protect. Parang katulad sa Rakula. Kaya dito lang sila kumuha, oh. Naglagay na sila ng 10K. Tapos ito naman para sa may protect. Ayan, yung clip. Wala. Okay. Yung active. Saan galing yung active? Yung active, alam ko, kumuha lang sila ng linya sa may, dito yata sa 12 volts. Sa relay niya. Ayun, okay na. Laptop natin. Mawawala na yung tugtog. O, ayan. Channel 1. Okay, channel 2. Ito 20 natin. Ayan, ito 20 natin para masabi natin na goods na talaga siya. Ayan, naka 20 na yan ha. 220. Okay. Malakas din. Umiilaw ito. Walay dilaw kasi kaya parang akala mo wala. Tagal natin ng flashlight. Ayan, meron no. Mahina lang. Ayan.
Okay, goods na. Nakalimutan ko kung taga saan yung may-ari nito. Basta bandang Maynila ito eh. Pinadala lang dito sa akin kaya hindi ko mabanggit yung pangalan. Pasensya na. Ayun, bali okay na oh. Yung channel 1, itong channel na to is good. Wala namang problema ito. Yung channel to, yun yung nagkaroon ng problema. Hindi ko alam kung binaklas ni bossing ito, tapos siguro inahanap-hanap niya rin sira. Itong sana ba yung dinagdag? Merong isa dito na pinalitan tayo. Ito transistor. Oh. Yan, itong transistor. Yung nakahang kanina, tapos merong naputol na linya or nasunog na linya, kaya nagaganon. And then, kaya siguro na-open yung fuse. Buti nga, aktibo yung fuse niya. Ayun, okay na. Sana nakapagbigay idea ako ng walang kwenta kong vlog. Pasensya na kayo, hindi ko man talaga siya totaling pinakita kung paano ko siya troubleshoot. Basta yung pinapahayag ko lang or in-explain ko lang sa inyo kung paano ko siya gawin, malaking tulong na rin yun, di ba? Gawin nyo na lang reference yan, ganitong gawin, okay na yun. Kasi kapag yung talagang ipapakita ko pa sa inyo, hahaba lang lalo yung oras natin, i-skip nyo lang yung video, sayang naman. Paling kulang na lang dito ay itatali ko na lang siya and then ito tornilyo. Kasi itong isa, hindi nakatornilyo. Itong isa, natornilyo ko na. Ayan o. Ayan, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit po rito sa akin, sir. Pwede na ulit ilalamon to. Yung promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Sa mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City. And number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.